Isang pasasalamat sa Panginoon. Tayo po ay nagkakasama-sama at nagkakapanalanginan. Alam ko po, tayo nananalangin sa isa't isa gaya ng ating mga nakaugalian bilang magkakapatid sa Panginoon. Kaya tayo nakakatayo sa ating mga sarili sa biyaya ng Panginoon. Mayroon po isang kwento tungkol sa isang bata na napabayaan ng kanyang magulang sa probinsya. At ito ay naligaw. Sumusuot-suot kung saan-saan hanggang sa inabot ng dilim. Hindi niya alam kung saan siya pupunta. Pasok siya sa isang kagubatan, sa masukal na lugar. At madilim na. Umiiyak siya, sumisigaw siya. Nanay, tatay. Nangangatog siya sa takot dahil marami siyang narinig ng mga huni ng ibon, huni ng hayop, at talagang halos nangangatal siya at halos himatayin siya. Naupo na lamang siya sa kanya pong kalagayan, wala siya magawa, kundi ang alam niya, mapapahamak. Pero mamaya-maya, may liwanag na lumalapit sa kanya at may tinig at kamay na inabot siya. Sabi niya, halika na, ligtas ka na. Alam nyo, gano'n ang kalagayan natin, mga Kristiyano, noon. Tayo ay nasa kadiliman. Tayo ay walang magagawa. Tayo'y naliligaw. Tayo'y patungo sa kapamakan at walang makapagliligtas sa atin, sa ating sarili, ni ating mga magulang. Ngunit isang araw sa takdang panahon ng ating buhay, dumating ang dakilang ilaw ng tagapagligtas na walang iba kundi ang ating Panginoon sa Kristo. Tayo ay kanyang inakay. Tayo ay kanyang dinala sa kanyang karian at ay binigyan ng tamang pangalan bilang anak ng Diyos. Ngayong umaga, mga kapatid, nais kong tignan natin ang isang biyayang gawa ng Diyos sa buhay natin sa pamamagitan ng ating Panginoon, Hesus Kristo, na tayo'y inilipat from darkness to the kingdom of Christ. From darkness to the kingdom of Christ, or from darkness to the kingdom of light. Basahin natin ang Colossians chapter 1. Colossians chapter 1 verse 13 to 14. Iniligtas niya tayo sa kapangyarihan ng kadiliman at inilipat tayo sa karian ng kanyang minamahal na anak. Na sa kanya mayroon tayong katubusan na siyang kapatawaran ng mga kasalanan. Ito po ang salita ng Panginoon, from darkness to the kingdom of Christ. Tayo manalangin. Panginoon, nagpapasalamat kami sa sandaling ito sapagkat muli malaya pong mabuksan ng iyong salita para po sa aming ikatututo at sa ikatitibay ng aming pananampalataya. Nawabuksan niyo rin po ang aming puso at isipan upang matanggap at maunawaan namin ang mga katotohanang makapagpapalago po ng aming pananampalataya at makapagliligtas po ng mga kalulong wala pang kaligtasan sa inyo. Dalangin namin, Panginoon, samahan niyo kami. Huwag niyo kaming iwan sa sarili naming kakayanan. Ito ang aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Now, aklat ng Colossus, sinulat ito ni Apostol Pablo, bagamat hindi siya nakarating sa lugar na ito, kundi ito'y pinagsikapang abutin ng isang lingkod o managing isang alagad ni Pablo, walang iba kundi si Epapras. At si Epapras din ang siyang nagkwento kung ano ang naging buhay nitong mga Kristiyano sa Colossus. Ito'y maliit na lugar lamang at kakaunti lamang ang mga mananampalataya. Dito sinulatan ni Pablo ang taga-Colossus upang itaguyod ang pagkakadiyos ni Kristo. Sapagkat dito sa lugar na ito, marami pong mga false doctrine na minamaliit si Kristo. Isang tao lamang, isang guro lamang. Kaya ito po ay
kalaban ng mga mananampalataya rito na may mga ilan na biktima, kaya si Pablo nagsikap na palakasin sila at sila iligtas sa tiyak na lumalaganap na bulaang doktrina. Na kaya sa unang kabanata, ating napag-aralan na sila'y sinulatan ni Pablo kung sino sila kay Kristo. Sila'y mga tinawag. Sila'y mga binanal ng ating Panginoon at ngayon, ipinapakita na sila'y hindi naligtas dahil sa sariling gawa, kundi dahil sa ginawa ni Kristo sa atin. Ganon din tayo, mga kapatid. So ang layunin ng ating pag-aaral ngayong umaga ay ipangaral ang kapangyarihan ng pagliligtas ni Kristo at ikayatin tayong lahat na mananampalataya na mamuhay ng may pasasalamat at kabanalan sa ating mga buhay. Mayroon tayong pagtitiwala sa tinapos na gawa ng Panginoon. Ating pong napakinggan kayo na Sunday School kung paano po tayo naligtas at ipinaliwanag ito sa order of salvation. Now, tatlong dahilan ang ating po titignan ngayon ng ating taos-pusong pasasalamat sa ating kaligtasan. Dapat natin itong pasalamatan sa tatlong dahilan. Una, taos-puso tayo magpasalamat sa ating kaligtasan dahil sa ating kaligtasan mula sa kapangyarihan ng kadiliman. Verse 13 sa unang bahagi ng talata A, iniligtas niya tayo sa kapangyarihan ng kadiliman. Kung ating po titignan yung ating buhay noon bilang hindi pa mananampalataya, anuman ang kalagayan natin sa mundong ito, maring kilala ka, presidente ka, o anuman ang katungkulan sa mundong ito, scientist ka man, pero sa katotohanan, tayo po'y nasa kadiliman. Tayo'y alipin ng kadiliman. Yung mga taong nariyan ngayon, hindi nila alam yun na sila'y nasa kadiliman. Now, ano ba yung kadiliman na tinutukoy ng banal na kasulatan? Now, ang kadiliman po, alam natin, unang-una ay ang kasalanan. Ang kasalanan ay minana ng lahat ng tao. Walang tao ang hindi nagkasala sapagkat lahat ng tao ay nagmula kay Adan. At ang sabi sa Romans chapter 5 verse 12, sa pamamagitan ng kasalanan ng isang tao, lumagana po ang kamatayan. Sapagkat may kamatayan, yun nagpapatunay na lahat ay makasalanan. Kaya lahat ng tao nasa kadiliman ng kasalanan at ang kabayaran ng kasalanan ay impyerno. Kamatayang pisikal at kamatayang espiritual. Kaya lahat ng tao, walang taong nasa tamang liwanag, kundi sila'y nasa kadiliman. Kaya maawa tayo sa ating mga kaibigan, kamag-anak, na labas sa iglesia sapagkat masaya sila, matataba sila, mayayaman sila, masisigla sila. Pero sa katunayan, sila'y nasa kadiliman ng kasalanan. At hindi lamang kadiliman ng kasalanan, kundi kadiliman ni Satanas. Alam natin na ang mundong ito pinagarian ng prinsipe ng kadiliman. Walang iba kundi si Satanas. Lahat ng nararanasan natin ngayon, mga kapigatian, sufferings na yan, gawa ni Satanas na may pahintulot ang Diyos. Hindi makakagalaw si Satanas sa buhay ng tao kung walang pahintulot ang Diyos. Nagpapahintulot ang Diyos upang ang mga tao ay bumaling sa totoong Diyos at hindi sa sanlibutan. At ikalawang kadiliman ay ang sanlibutan. Ang sanlibutan, nandito lahat ng tukso, lahat ng temptations upang tayo mawalay sa Diyos, upang tayo ay mawalay sa tamang daan ng ating pamumuhay tungo sa kaligtasan. Andyan ang sanlibutan. Kaya ang kabilin-bilinan sa atin bilang mananampalataya, Romans 12 verse 2, huwag kayong makiayon sa sanlibutan. Sapagkat sa sanlibutan, andyan ang love of the flesh, love of the eyes, and the pride of life. And God hates pride. At ang sino mang umiibig sa sanlibutan ay wala ang pag-ibig ng Diyos. Yan po'y kadiliman, tatlo pa lamang po yan. Kadiliman ng kasalanan, kadiliman ng Satanas, kadiliman ng sanlibutan, at andyan din po ang kadiliman ng kamatayan. Lahat po sa kapaligiran natin, andyan yung kamatayan. Hindi yan maaaring
hindi maranasan ng mga tao. At higit sa lahat, andyan pong kadiliman ng puot ng Diyos, galit ng Diyos. Ang paliwanag ni Pablo sa Ephesians chapter 2, verse 4 to 5, verse 3 hanggang 5, tayo po ay namumuhay sa kadiliman ng mundo, tayo mga anak ng kapuotan. Lahat ng tao nasa kapuotan ng Diyos sapagkat lahat ay makasalanan. Nasa kadiliman po lahat. Wala tayong kakayanan na takasan ang kadilimang ito sa ating mga gawang sarili. Hindi natin kayang gawin ito. Sapagkat ang realidad, ang sabi sa Ephesians 2:1, tayo'y patay sa espiritual, hindi sa pisikal, kundi espiritual, yung ating koneksyon sa Diyos. Wala tayong kakayanan na gawin o isagawa ang isang bagay na kung saan tayo'y makalapit sa Diyos. Tayo'y patay sa kasalanan. At tayo namumuhay bilang alipin ng kadiliman. Wala tayong hopeless, impotent tayo sa mundong ito. Pero ang tao napakayabang sa kanilang sarili. Na parang hindi nila kailangan ng Diyos. Gayo ang Diyos ang nagbigay sa atin ng buhay. Ang Diyos ang siya nag-ihip ng kanyang hininga sa ating mga ilong upang tayo mabuhay. Pero dahil sa kasalanan, ang tao po ay nasa kayabangan sa sarili. Tayo'y patay sa ating mga pagsuway at sa kasalanan. Tayo'y mga anak ng kapuotan. Gusto kong basahin yun, mga kapatid. Ephesians 2, verse 1 to 3. Ganito ang pagkakasabi. Kayo nooy, tumutukoy si Pablo sa mga Kristiyano, na dating kasalanan. Kayo nooy mga patay sa inyong mga pagsalangsang. Pagsalangsang, ibig sabihin, pagrebelde sa Diyos. At mga kasalanan, ito po yung ating original na kasalanan. Na dati ninyong nilalakaran, diyan na tayo nabubuhay. Sa mundo, kay Satanas, ayon sa lakad ng sanlibutan ito, ayon sa pinuno ng kapangyarihan ng himpapawid, ng Espiritu na ngayon ay gumagawa ng mga anak ng pagsuway. Tayong lahat ay dating nabubuhay o nabuhay sa gitna ng mga ito sa mga pagnanasa ng laman na ating ginagawa ang mga nais ng laman at ng pag-iisip at tayo nooy katutubong mga anak ng kapuotan. Children of wrath. Gaya naman ng mga iba. Ganyan po kalagayan natin before. At kung ikaw ay hindi pa po Kristiyano, wala ka pang relasyon kay Kristo, hanggang ngayon, anak ka pa rin ng kapuotan. Kaya anytime na tayo po'y mawala sa mundong ito, John 3:18, ang sino mang hindi sumampalataya, nahatulan na. It has been judged already. Kaya nakakalungkot po sa mga anak natin na nagwawalang bahala sa buhay na pinamumuhay natin bilang Kristiyano. Tuwang-tuwa tayo. Minsan pinagbabawal natin ating mga anak. Pero hindi natin nalalaman na tayo mismo ang nagdadala sa kanila sa kapahamakan. Sila po ay nasa kadiliman. At tayo bilang mga iniligtas ng Diyos, tayo iniligtas sa kapangyarihan ng kadiliman. Hindi natin ito matatakasan. Ngunit ang Diyos, from eternity past, siya'y kumilos, gumawa, at kanya itong isinakatuparan, tinawag tayo. Dahil sa kanyang awa, tayong lahat matungo sa impyerno, ngunit ang Diyos ay nag-intervene sa atin, at tayo ay kanyang hinango. Unfair bang God? Na ang iba papuntang impyerno? Hindi po. Sapagkat lahat ay patungo sa impyerno. Iniwan lang sila, biyaya ng Diyos na ikaw'y kunin. Kaya nga dapat ka magpasalamat sa biyaya ng Diyos dahil ikaw ay nahirang tinawag sa kaligtasan. Kaya makikita natin sa takdang panahon, sa order of salvation, makikita natin kumilos ang Diyos. Siya ang nagligtas, hindi tayo ang naghanap ng kaligtasan,
kundi siya ang naghanap sa kanyang mga itinakda sa kaligtasan. Ito ay soberanong gawa ng Diyos. Walang sino mang makapagreklamo. Ang pagliligtas na hindi hiniling o pinili ng tao, kailanman, walang taong pumili ng kaligtasan. Kundi ginawa ng Diyos sa kanyang biyaya. Tingnan niyo ang sabi sa Ephesians 1:11. Ganito po ang pagkakasabi. Sa Kanya ay tumanggap din tayo ng isang mana. Tumanggap tayo. Tanggap lang, biyaya ng Diyos, na itinalaga na ng una pa ayon sa layunin niya, ayon sa layunin ng Diyos, na gumagawa ng lahat ng mga bagay, ayon sa Kanyang sariling pasya at kalooban. So ang kaligtasan natin, gawa niya ayon sa sarili niyang kalooban at pasya. Verse 4, balik tayo sa verse 4. Ayon sa pagkapili niya sa atin sa Kanya bago itinatag ang sanlibutan upang tayo'y maging banal at walang dungis sa harapan niya sa pag-ibig. Lahat gawa ng Diyos ang ating kaligtasan. 5, tayo'y tinalaga sa pagkukupkup upang maging Kanyang mga anak sa pamamagitan ni Jesucristo ayon sa kabutihan ng Kanyang kalooban. Ayon sa kabutihan ng Kanyang kalooban, ang ating kaligtasan. Verse 6, bakit? Para sa ikapupuri ng Kanyang maluwalhating biyaya. Lahat po ng ginawa ng Diyos sa atin, hindi para sa ating kapurihan, kundi para sa ikabubuti ng Kanyang biyaya. Lahat ng dapat gawin natin ay magpuri sa Diyos, magpasalamat sa Diyos, maglingkod sa Diyos, na ipinagkaloob niya ng walang bayad sa atin sa pamamagitan ng minamahal. Nakita nyo kung napakalaki ng utang na loob natin sa Diyos bilang Kristiyano. Hindi ito basta-basta. Sa Bisaya pa, ayaw yanu-yanuha ang imong kaluwasan. Huwag mong maliitin ang iyong kaligtasan. Kaya napakalagang may parating sa pandinig ng mga tao, sa ating mga kamag-anakan, sa ating mga anak, ang mabuting balitang kaligtasan. Bakit po? Upang mabuksan din ng kanilang mga tenga. Kaya tayo kailangan mag-Bible study, mag-share ng gospel sa ating mga anak. Sapagat sa ating pag-share ng gospel, layunin ng Diyos, buksan ang puso't pandinig ng mga taong iyong binabaginan. Acts chapter 28 verse 18. Anong layunin ng pagpapahayag? Buksan ang kanilang mga mata mula sa kadiliman patungo sa liwanag, mula sa kapangyarihan ng Satanas patungo sa Diyos. Yun po yung layunin natin. Ng ating kaligtasan, hindi nagtapos sa ating sarili, kundi ang kaligtasan natin, utos ng Panginoon, Great Commission, go and make disciples. Humayo kayo, gawin ninyong mga alagad ang lahat ng bansa. Ibig sabihin, lahat ng taong makikinig ng salita ng Diyos, gawing alagad, hindi pabayaan. Pagka-Bible study, bahala kayo kung saan punta. Mag-Bible study tayo, layunin natin na sila'y dalhin sa iglesia upang sila'y maging miyembro ng iglesia, sapagkat alam natin, sa pagiging kabahagi ng iglesia, sila ay nagpapatutong sila'y ligtas. Kaya yun po ang layunin kung bakit po dapat sila madala. So nakita natin, dapat tayong taos-puso magpasalamat sa ating kaligtasan sapagkat tayo'y naligtas sa kapangyarihan ng kadiliman. At hindi lang yun, ikalawa, taos-puso tayo magpasalamat dahil sa ating paglipat sa karian ni Kristo. Kalahin mo yun? Nasa kadiliman tayo, hindi tayo iniwan na malaya, kundi tayo inilipat mismo sa liwanag, mismong sa karian ni Kristo. Alam natin, ang iglesia po ay kaharian ni Kristo sa lupa. Sapagkat saan man may 2 o 3 nagkakatipon sa kanyang pangalan, ito ay ang kanyang sambahayan. Verse 13 again sa ating text, sa ikalawang bahagi. Babasahin ko sa una.
Colossians 1:13. Iniligtas na tayo sa kapangyarihan ng kadiliman at inilipat tayo sa karian ng kanyang minamahal na anak. Hindi lang tayo basta iniligtas sa kapangyarihan ng kadiliman, bagkus inilipat pa tayo sa karian ng kanyang anak. So, ano ibig sabihin ng mga kapatid? Hindi lamang tayo pinalaya sa lahat pong maaring maging sumpa ng kadiliman. Tayo'y inilipat mula sa kadiliman. Yung kadiliman kanya binanggit natin, 6. Kasalanan, Satanas, sanlibutan, kamatayan, at ang puot ng Diyos. Tayo ay nilipat patungo sa isang bagong karian. Sasabi natin, dito pa rin tayo. Diyan pa rin ako sa Blue Avenue. Pero alam natin, Galatians 4:6, dahil kayo'y anak, ano sabi? Isinugo ng Ama ang Espiritu ng kanyang anak, si Jesucristo, upang manatili sa atin. So, individually, we are God's temple. Collectively, tayo nagkakatipong Kristiyano, house of God. Individually, tahanan ng Diyos. Kung tahanan tayo ng Diyos, karian ng Diyos. At kung saan yung karian ng Diyos, nandun yung hari. At kung saan yung hari, nandun yung karian. Kahit tayo nakatira dyan dito sa Violet o sa inyong bahay man, taglay nyo ang karian ng Diyos. Tayo ay karian ni Kristo. Templo ni Kristo. So, hindi lang tayo pinalaya mula sa kadiliman, kundi tayo po ay inilipat sa kanyang karian. Karian ni Kristo na siya ang hari. So, makikita natin dito sa gramatikong paliwanag, yung inilipat, yung salitang inilipat, ang ibig sabihin, nagpapaiwatig ng permanenteng pagbabago ng tirahan. Permanenteng pagbabago ng estado natin. Pag sinabing inilipat tayo sa karian ni Kristo, iba na yung kalagayan natin. Taglay natin ang patutuo ni Kristo. Taglay natin ang testimonyo ng buhay ni Kristo sa atin. Tayo po'y mga pagpapala na sa ibang tao. Hindi tayo ang sanhi ng katitisuran, kundi tayo po'y magiging pagpapala sa ibang mga taong nasa kadiliman. Iba na yung estado natin, mga kapatid. Taglay natin ang kariyan ng Diyos. Saman tayo pumunta, mapalengke man, maligo man sa dagat, taglay natin ang kariyan ng Diyos. Let your light shine. Kailangan talagang maipakita ang ating liwanag. Dati tayong alipin sa kasalanan, ngayon tayo'y mamamayan ng kariyan ng Diyos. Di ba? Pilipos chapter 3, verse 20. Itong dalhin natin araw-araw. Saan man tayo magpunta, tayo po ay citizen of heaven. Sapagkat ang ating pagkamamamayan ay nasa langit. Ang ating pagkamamamayan, our citizenship is in heaven. Even though nandito pa tayo sa lupa, may sarili tayong bahay, may palasyo tayo. That's good. Pero ang totoo, ang ating pagkamamamayan ay sa langit. Kaya ang buhay natin, now and not yet. Kahit tayo po ay nakatira lamang sa isang kubo-kubo sa lupang ito, ngayon, but in reality, tayo po ay citizen in heaven. Makalangit tayo. May bahay tayo. Kaya wag nating maliitin ang ating sarili na mahirap lang tayo, kinakapos tayo.
problema ito maging Kristiyano, mahirap ito maging Kristiyano. No, mahalin natin ang pamumuhay Kristiyano. Mahalin natin ng ating tahanan ay gamitin sa mga Bible study. Mahalin natin ng ating lugar ay talagang magliwanag ang Ebanghelyo. May mga kalalakihang magtuturo sa kanilang lugar. Samantalahin natin mga kapatid, na huwag lang tayo puros pera, puros pansarili ang ating iniisip, kundi hayaan nating maakay ang mga tao sa ating kapaligiran. Taglay natin ang karian ng ating Panginoon. Kanya nga, dapat tayo magpasalamat ng taos puso. Bakit po? Tayo'y naligtas sa kapangyarihan ng kadiliman. Ikalawa, tayo po ay nalipat sa karian ni Kristo. At pangatlo, tayo dapat magpasalamat ng taos puso sapagkat ang katubusan, taglay natin ang katubusan at kapatawaran. Verse 14, ako ay nagpapasalamat sa Diyos na hindi ko, sorry, Korinto itong na ko, Colossus 14, na sa Kanya ay mayroon tayong katubusan na siyang kapatawaran ng mga kasalanan. So kung alam natin yung faith natin, yung the doctrine of faith natin, which is the order of salvation, mga kapatid, saan man tayo mangaral sa bawat bahagi ng Biblia, alam nating buuin kung saan tayo dapat bumuo pagdating sa kaligtasan. Kaya sa verse 14, nasa Kanya mayroon tayong katubusan na siyang kapatawaran ng mga kasalanan. Na alam natin katubusan, justification, conversion, balik tayo muli, regeneration, effectual calling, then election. Alam natin kung saan natin dadalhin yung ating paninindigan sa kaligtasan. So, tayo'y taos pusong magpasalamat dahil sa ating kaligtasan, paglipat sa karian ni Kristo, at katubusan at kapatawaran. Ang katubusan, mga kapatid, ay nangangahulugang pagbabayad ng halaga upang palayain ang isang alipin. No, habang tayo po ay nasa tindahan ng mga alipin, mga binebentang alipin, wala tayong sariling buhay, tayo po ay tinubos ni Kristo. Ang buhay niya, ang katwiran niya, ang siyang pinambayad para tayo ay tubusin mula sa pagkaalipin. Tulad ng isang na-kidnap for ransom. Tayo po'y na-kidnap ni Satan ng kasalanan ng sanlibutan at walang ibang makakatubos nito maliban sa dugo ni Kristo, sa katwiran ni Kristo, sa sakripisyo ni Kristo. Siya ang pumasok sa buhay natin upang ilipat ang kanyang katwiran at ang ating kasalanan ay mabayaran. Katubusan at kapatawaran. So, matindi po yung ating katubusan, mga kapatid, sapagkat ang katubusan natin ay hindi tulad ng kidnap for ransom, pera. Ang katubusan natin, 1 Peter chapter 1 verse 18. Ang sabi sa 1 Peter chapter 1 verse 18 to 19, nalalaman ninyong kayo'y tinubos mula sa inyong walang kabuluhang paraan ng pamumuhay na minana ninyo sa inyong mga ninuno, hindi na mga bagay na nasisira tulad ng pilak o ginto, kundi ng mahalagang dugo ni Kristo, gaya ng sa korderong walang kapintasan at walang dungis. Kaya pag nasabi natin yung dugo ni Kristo, alam natin kung gaano karumal-dumal na kamatayan ang nangyari sa buhay ni Kristo. Yun yung dugo, precious blood of Christ. Matindi po ang halaga nun. Banal na dugo, walang kapintasan. Pero yun ang pinambayad sa atin. Upang tayo po ay mawalan din ng kapintasan sa mata ng Diyos, tayo po'y natubos justified. So nakita natin, katubusan natin at kapatawaran ay sa pamamagitan ng dugo lamang ng ating
Panginoon. Wala pong iba. Kaya nga, ang kapatawaran ng kasalanan ay hindi sakramento ginagawa ng mga relihiyon. Hindi po ang good works, hindi ang pagsisikap, kundi ang dugo ng ating Panginoong Jesucristo lamang. Ephesians 1:7, ganito ang pagkakasabi. Sa Kanya'y mayroon tayong katubusan sa pamamagitan ng Kanyang dugo. Nakapatawaran ng ating mga kasalanan ayon sa mga kayamanan ng Kanyang biyaya. Wow! Napakaganda pong biyaya ng Panginoon, kaya dapat lamang tayong mamuhay sa biyaya ng Diyos at hindi po sa kamunduhan. Sa panahong ito, dapat tayong mamuhay sa biyaya ng Diyos. So, kita natin ang isang lalaki na nakulong at dahil sa kanyang kasamaan, nakatakda na siyang bitayin sa silya elektrika. Ngunit dumating ang isang hari at pinirmahan ng pardon sa kanya. At sinabi, bayad na ang utang mo. Bayad na utang mo. Ikaw ay malaya. Ikaw ay akin na. Well, sarap siguro kung gano'n ang karanasan, no? Butin lang hindi naman ako kriminal. Pero ganyan ang ginawa ni Kristo sa atin. Ganyan ang ginawa ni Kristo sa atin. Binayaran niya ang ating utang sa kasalanan, kaya tayo ay pinalaya. Kaya mga kapatid, sa ating pong pagtatapos, bilang Kristiyano, mamuhay tayo araw-araw nang may pasasalamat sa Diyos. Mamuhay tayo araw-araw may pagtanaw ng utang na loob sa ating Diyos. Mas unahin natin siya kaysa sa ibang mga bagay. Kumari lang araw-araw tayong sumamba, pwede natin gawin sa kadakilaan ng ginawa niya sa atin. Talikuran na natin ang kadiliman. Alam ko marami sa atin nagsa-sideline pa ng kadiliman. Sa kasalanan lang, marami pa sa atin, including me, nakakagawa pa ng kasalanan. Gusto pa nating malipin doon. Gusto nating laging nagigilty. Nag-iisip. Nahihiya sa ating pamilya. Nahihiya ka sa iyong asawa. Nahihiya ka sa iyong anak. Kapag nalamang mayroon kang ginawa. Talikuran natin to. Hindi na tayo kadiliman. Mamuhay na tayo as a citizen of the kingdom of Christ. Tigit sa lahat, maging patutuo tayo sa ating mga anak. Ipangaral natin ang salita ng Panginoon. Maraming nasa kadiliman na hindi umaamin na sila nasa kadiliman. Sisirain pa ang iyong pananampalataya. Tatanungin pa, kukwestiyonan pa ang iyong bagong buhay. Sapagkat ganun po ang kadiliman. Gustong sakupin ang liwanag, pero tandaan natin to. Gaano man kapal ang dilim, hindi niya kayang sakupin ang maliit na liwanag. Hindi niya madadaig. At bilang Kristiyano, alam natin ang ating faith. Hindi ka madadaig. Alam mo yung tinitindigan mo. Alam mo yung pinangahawakan mo. Hindi ka madadaig. Kaya sabi ni Jesus Christ, let your light shine before men. Yun ang kailangan. At magtiwala tayo sa ginawa na tapos ni Kristo sa ating buhay. Tapos na yun eh.
Kailangan tayo po ang mag-continue. Yung maaaring hindi magawa ni Christ, sabi ni Paul, ako'y nabubuhay upang isagawa ko ang hindi nagawa ni Kristo. Sapagkat si Kristo na sa langit at tayo yung extension. Tayo dapat magpahayag upang marami ang makatanggap ng kapatawaran at kaligtasan. Kaya ang kabuuan po ng Colossians chapter 1 verse 13 to 14 ay sumisigaw ng kaligtasang tanging sa pamamagitan ni Jesucristo lamang. Siya ang tagapagligtas, siya ang hari, siya ang manunubos, siya ang nagbibigay ng kapatawaran. Walang ibang pangalan sa silong ng langit na ibinigay ng Diyos na sukat ikaligtas ng lahat ng sumasampalataya maliban kay Jesucristo lamang. Tayo manalangin. O aming Diyos at Ama, salamat sa pagliligtas mo sa amin mula sa kadiliman. Salamat sa pagpapala mo sa iyong minamahal na anak na si Kristo, na sa Kanya kami tinubos, pinatawad, at inilipat sa Kanyang kaharian. Turuan mo kaming mamuhay bilang mga mamamayang tapat sa iyong anak. Ito ang aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Hesus.